Okay, Mer, good afternoon. So, ito naman tayo ngayon sa sa sales naman banda. Okay, if in case may naka-encounter tayong mga errors during the presentation, it's okay lang, maganda 'yon para at least ma-aware din ako during the errors na yun. But um expect lang na ino-note ko yung mga errors in caso na mayroong mga errors during my presentation. So, new sale tayo. Okay. So, check muna natin yung ating inventory, sa phone inventory kung may sold na, wala pa tayong may sold dito. Okay. Check din natin si accessory inventory, wala rin tayong sold. So, later on makakaroon tayo ng sold if ever. Makapag create tayo ng sale. So, sales na tayo. First, bili muna tayo ng isang unit ng cellphone. So, for example, hanap tayo dito muna ng IMEI. Kasi, hindi ko memorize yung IMEI. For example, si S7, kailangan natin ng 143 na IMEI. So, I will search 143 and search product. So, meron tayo rito ngayon na IMEI, yung Samsung. So, it's worth 30,000. So, kung gusto niya ng discount, bigyan natin ng 200 na discount. Then, meron tayong 29,800. Don't forget the OR number, 111 for example. Then, save sale. So, ayan. So, first, sale natin si 29,800. Wala pa accessories kasi if tayo may bilan na accessory. Okay. So, ang next natin ngayon is check natin ngayon yung ating inventory kung nabawasan ba ng sold. Ayun. Nabawasan ng sold. So, 3 ang quantity. Sold. Ang available na lang is 2. Remaining. So, at least, malalaman natin kung ano yung mga values na nandyan sa quantity. Kung ilan yung quantities, ilan yung sold, ilan yung remaining. Okay. Next is sales ulit tayo. Day sales naman tayo. How about halo? May accessories and may mobile phone. So, in kaso, ang gusto kong palitan ng mobile phone si Asus 2 na merong 777. Okay. New sale tayo. Ayan. Tapos 777. Enter tayo. So, meron tayo ngayon isang Asus 2 na white. Okay. And gusto niya ng isang call card, globe na cell card. So, for example, 5010. Enter natin. Okay. If you notice na doble siya, but I will fix this one. So, I will just remove this one, but I will fix that. Okay. Isang 500 call card number. And 5,001. Kasi natin. Doble rin siya. I will just remove this one. So, Globe prepaid card na 300. So, isa. Okay. So, meron tayo ditong Asus 2. 500 na call card. And 300 na call card. Okay. Then, I will save this one. Save sale. Yun. Meron na tayo. Ay, nakalito ko yung OR number. Sorry. Wait lang. I-edit out ko lang. Okay. Okay. Going back. So, ayun, meron ng OR number. So, meron na tayong 35,000 na phone sales. Kay S7 yung 30,000 and Asus 2. Then, meron tayong 840 na accessory sales. Okay. So, ito yung na part na yan. Now, check muna natin yung ating, products inventory. So, phone inventory, dapat dalawa na yung sold natin. So, okay. Walang problema. Dalawa na siya. Okay. Then, check natin sa accessories. Okay. May sold na tayong isa. May sold na tayong isa dito. Okay. Then, retail price. Okay. So, walang problema sa part natin. Okay. Next is, balik tayo sa sales. Okay. For example, si Asus 2 is defective. Tapos gusto i-replace ng same na Asus 2.
Okay, check ang success. So, meron pa tayong 778 dito. Okay, same unit lang. So, sa refund replace tayo. Okay, pinili natin nun ito, si IMEI natin, si 777. Click natin yung action. Actually, pwede mong search dito yung yung IMEI kasi lahat ng sold nandito sa part na to. Okay. So, click mo lang yung action. For example, si 777. Okay, ito yung sa kanya ngayon. So, for example, defective siya. Defective, then select, replace with same unit. Iyan natin yung another IMEI ng same unit, nyari 778. Okay, update product info. Yan, okay na. So, na-edit na rin natin siya. Okay, walang changes kasi pareha lang naman yung yung ating unit. Pero tingnan natin dito sa refund replace. Okay, so ito na yun, si 778 na yan siya. Tsaka si 143 yung kanina. Tatanungin mo, nasa si 777? Okay, nandito si 77 sa report damage product. Sa report damage product, ito yun siya nandito. Defective and replace yan siya. So, alam natin ito yung mga defective na part. Okay? So, yun. Part. Okay, for example, pag testing ko pa lang yung unit, then magkaroon na siya ng error, damage, pwede ka dumiretso dito, enter mo yung IMEI, yung report product, para malagay siya dito ngayon. Okay. Now, for example, balik tayo sa daily sales natin, gustong palitan yung another unit na lang, mag-another unit na lang siya, kasi sira pa rin yung Asus 2 na natin. So, for example, gusto niya ng another Samsung na S7, so si 144 pa natin ibigay. So, gawin natin, refund replace. Okay, ito yung kanyang okay, IMEI. So, see natin. So, defective siya, for example, replace with other unit. Okay, then update product info. So, mawala na siya kasi update other unit tayo eh. Okay. Then, new sale tayo. Hanapin natin yung si si 144. Enter natin. Ito siya ngayon. Gusto niya ito ngayon. So, wala nang discount, for example, kasi nagamit na. Okay, so panibagong OR number 113 kasi ibang OR number yan siya. Then, after that, save natin. Okay, so ito ngayon yan. So, ito na yung bago natin ngayon. Sales natin. So, medyo malaki na kasi pinalitan niya eh. Okay, then report damage product tayo. Tingnan natin kung nandun na yung dalawa. Okay, dalawa na. Dalawang Asus defective. So, replace na lang natin. Okay. Now, for example, sabihin niya, ay ayoko na nung isa, yung S7, i-refund mo na lang sa akin yung kwarta, yung pera, okay? Pwede rin yun. Refund replace tayo, balik. Okay. Then, gawin natin, sold natin, ito, i-refund na lang, okay? So, for example, good on product, refunded, okay? Update product info. So, ito na lang yung natin. Wala na yung na yan. Hindi siya makita. So, report damage product. Wala siya doon kasi hindi naman siya Okay. Hindi naman siya sira. So, yun yung part na natin. Okay. So, kung gusto mo makita yung daily view of sales natin, ito yun. The part natin. Okay. If you notice, pula ito kasi na-refund natin eh. Then, sa expenses natin, i-refund natin yung 144. So, para magtali sila ng tama. Okay. Then, if you notice, this one, okay na. Makita na natin dito na part. Yung yung sales na makikita ng bawat So, for that day. So, kung gusto ka mag-select ng another day, for example, 20, display sales, error, sorry.
Fix ko muna ngayon to. Wait lang. Okay, balik tayo. So, nakorek ko na. Sorry for that error. So, pag June 20 ako mag-select ng day ko yung mga sales natin. Pag click ko ng display sales, wala. So, walang sales. Kung June 21, ayun, lalabas ngayon siya. Okay. Now, for example, you want to return yung mga products na defective. Punta lang tayo sa products. Then, defective and slow-moving products tayo. Ito yon na part. Okay. So, for example, this one. Yan. This one. Ito yung mga defective na part. Okay. Just click return product. So, mawala na siya. Defective, then returned na siya. Returned. Okay. So, sabihin return na siya. So, pag products, return products, makikita natin ngayon dito, ito, na part. Okay. So, pwede ka mag-select ng branch, select ng vendor, select ng condition, makikita mo ngayon dito lahat na part. Okay. Wait lang. Okay. Now, if you will ask, nasaan na yung refund na phone? Nasoli siya, refunded siya, pero good pa siya. So, okay. So, gagawin natin, punta tayo ngayon sa products, then, receive products. Makikita natin dito yung refunded na part. Okay, refunded. So, gagawin lang natin, kung good pa siya, condition is good, then kailangan pa siya, pwede pa siya ibenta ulit. Okay, just search for the IMEI, edit natin from pending, gawin natin siyang receive, then, okay na yun siya. So, pwede na ulit siyang maibenta ulit, si 144, after. In case lang na mayroong mga ganong scenario. Okay, so I think okay na tayo. Nakita na natin defective and slow moving products, return products. So, okay na product status. Click ko si product status. Ito yung mga status ng product natin. Okay, so dito kasama po si market, lahat ng products natin. Okay, pero kung naka-admin ka lang na part, pero i-change pa natin yung status niya if ever. Okay, dapat di na makita. Okay, defective, return, receive. Okay, so yan. Hindi ka select status niyan. All pending sa lahat ng branch, wala. Okay, all received, lahat ng branch. Okay, all sold, lahat ng branch. Okay, so yan, sold, lahat ng branch, wala pa. So I will just check that one. Note ko lang yan sa view status mode. Noted yan siya. Okay, so that's it. Yun muna ang natin. Yun muna ang sa sales. So later, yung payments and expenses naman. Thank you.